Una sa lahat ay papasalamat tayo sa mga nadinig natin na mga awitin na nagpupuri sa Panginoong Diyos. At siyempre sa ating paksa na tinalakay na komprehensibo ang ating talakayan mga kapatid. At napakahalaga nito lalo na sa panahong ating ginagalawan ngayon na kung saan ay malakas ang iba't ibang mga impluensya, iba't ibang mga filosofiya ng tao na lumalaganap ngayon na nakikipaglaban sa mga aral at prinsipyo na itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan. So, ang Iglesia ng Diyos, tulad ng ating napagalaman, ito po ay binubuo ng mga pamilya. No? Mahalaga po ang pamilya. Sa lipunan, napakahalaga ng pamilya dahil kapag ang isang pamilya ay hindi matibay, ang lipunan hindi rin matibay. No? Kapag sa pamilya, ang mga nasasakupan nito ay hindi naturuan ng maayos, tamang pamumuhay, ito po ay magdadala ng problema sa ating lipunan, magiging mapanganib. Kaya sa ating binasa kaninang talata, sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, isa sa nagiging dahilan kung bakit nagiging mapanganib ang mga huling araw sapagkat ang mga anak ay nagiging masuwayin sa kanilang mga magulang. No? So, napakadelikado. Pero kapag ang bawat membro ng pamilya ay napapamalahaan ng maayos ng kanilang mga magulang, hindi magiging mapanganib. No? Kaya sa ating panahon ngayon, na nakikita natin ang patuloy na paglaganap ng kasamaan, ang isang malaking may responsibilidad dito kapatid ay ang pamilya. Napakahalaga. No? Ngayon, ang ating ama ng pananampalataya na si Abraham, hindi lang siya basta naging ama ng pananampalataya nang walang dahilan. No? Si Abraham ay kinilala ng Diyos bilang ama ng pananampalataya dahil sa kanyang natatangi na katangian. Ang ating babasahin dito sa aklat ng Genesis chapter 26 verse 5. Ganito ang nakasaad. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ito po ang katangian ni Abraham na siyang ama ng ating pananampalataya. At sinabi ng ating Panginoong Sukristo na ang tunay na mga anak o binhi ni Abraham kailangan ay gagawin ang mga gawa ni Abraham. Basahin po natin sa 8 versikulo 39 ng Juan. Ganito ang nakasaad. John chapter 8 verse 39. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. So nakita nyo mga kapatid na ito si Abraham, dakilang tao ito. No, biruin nyo ang utos ng ating Panginoong Sukristo, kung kayo ay mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ano yung gawa ni Abraham na ating binasa kanina? Sinunod ni Abraham ang tinig, no? Ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ano pa ang katangian na kinilala ng Diyos kay Abraham na dapat nating sundan sa kanya bilang ama ng ating pananampalataya? Basahin po natin dito sa Genesis chapter 18 verse 19. 18 verse 19 ng Genesis, ganito ang nakasaad. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Ano pa pala ang pagkakakilala ng Diyos kay Abraham?
si Abraham ay mag-uutos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan na ingatan ang daan ng Panginoon. No? Pag sinabi nating ingatan, ibig sabihin mapanatili. Hindi natin sisirain, hindi lalabagin. No? Na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at ng kahatulan. So malaki ang tiwala ng Diyos kay Abraham, mga kapatid, na yung kanyang pagiging tapat na lingkod, maipapasa niya at maipapamana niya sa kanyang sangbahayan. Ito yung pinaka mahalagang pamana na pwede nating ipamana sa ating pamilya pagkamatay natin. Kasi mamamatay naman talaga ang tao. May hangganan naman talaga ang buhay natin. Pero kung meron man tayong iiwan na mahalaga at mapapakinabangan ng ating sangbahayan, ito po ay walang iba kundi ang daan ng Panginoon. Ang mga aral ng Diyos. Yun yung tinig, yung kautusan, yung bilin at utos ng Diyos na sinunod ni Abraham. Yung obedience, pinakikita dyan yung pagiging masunurin. So paano natin gagawin yan? Paano natin gagampanan yan sa ating pamilya? Paano natin gagampanan? Basahin natin sa Kawikaan 22 versikulo 6. 22:6 ng Kawikaan, ganito ang nakasaad. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkat tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Kailan pala magsisimula ang pagtuturo, mga kapatid? Ang pagsasanay? Kasi sa English yan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Simula sa pagkabata, mga kapatid, ang pagtuturo. Sa halip na bigyan nyo ng gadget, panuorin nyo lang ng panuorin dyan, masisira pa mata, masisira pa isip, according to study, turuan natin yung ating mga anak sa daan ng Panginoon. Ano sinabi sa Deuteronomy kanina? Na ituturo mo pag ikaw nakahiga, nakaupo, lumalakad, ituturo mo ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya dapat yung bata, maliit pa lang, bata pa, marunong na mag-pray, kilala niya na yung Diyos, pinakikilala mo na may manlalalang, may manlilikha sa atin. At dapat ipaunawa mo sa kanya yung kahalagahan ng pagsunod sa inyo bilang mga magulang. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tignan nyo si Timoteo. Si Timoteo, mga kapatid, lumaki ito sa isang pamilya na may pananampalataya. Alam nyo kung saan pa nanggaling yung pananampalataya na taglay ni Timoteo na kanyang namana? Nagmula pa sa kanyang lola. Kaso, pagkakasalin dito sa Biblia, hindi lola, lelang. Basahin po natin sa 2 Timoteo, chapter 1 verse 4. 2 Timothy chapter 1 verse 4, ganito po ang nakasaad. Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Verse 5. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Kung pagninilay-nilaya natin itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, makikita natin na napakabuting magulang ng kanyang mga magulang. Magmula pa sa kanyang lola. Sino yung lola niya? Si Loida. At naipasa sa kanyang ina. Ibig sabihin, sa anak ni Loida na si Eunice. At mula kay Eunice patungo sa kanyang anak na si Timoteo. Pero alam nyo, nakakalungkot minsan. Bakit? Merong iba yung pananampalataya, hindi na ipapasa sa kanilang mga lahi. Tumitigil, humihinto. Yun ang nakakalungkot. Namamatay yung pananampalataya sa isang pamilya.
At malaki ang responsibilidad ng magulang dyan. Bakit? Nasa magulang kasi yung utos to train up a child in the way he should go. No? Para palakihin sila na may takot at may pag-ibig sa Diyos. Tingnan nyo si Timoteo. Saan siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Diba sabi ni Apostol Pablo, naniniwala ako na nasa iyo rin ang pananampalatayang hindi pa kunwari. Yung iba kasi yung pananampalataya, minsan yung iba, naging Church of God lang kasi napilitan lang dahil yung magulang Church of God. Hindi talaga naintindihan bakit sila Church of God. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng magbabautismo dahil sinabi ng nanay, magpabautismo ka na. Dapat yung bata ang magsasabi na gusto kong magbabautismo dahil gusto kong maligtas. Pero sabi, Pastor, bautismo mo na tong anak ko. Ano na to 10 years old na to, 12 years old na to. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan maintindihan ng bata. Otherwise, yung pananampalataya niya, maaaring hindi maging tunay. No? Dito katulad sa Katoliko na yung bata, wala pang muwang, gagawin ng miyembro, isang malaking pandaraya. Gagawin mong miyembro. Ngayon, tanong natin, saan pinalaki si Timoteo ng kanyang mga magulang? Bakit siya ay naging mabuting lingkod ng Panginoon? Ha? Basahin po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. 3:15 hanggang 17 ng 2 Timothy. Ganito ang nakasaad. At mula sa pagkasanggol. Antindi, no? Mula pa sa pagkasanggol. Pero sa English kasi yan, child. Mula sa pagkabata. Mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong sabi ni Apostol Pablo? Saan pinalaki si Timoteo ng kanyang mga magulang? Simula pa sa kanyang lola. No? Mula sa pagkabata, nalalaman niya na ang mga kasulatan. Kaya nga yung mga bata, tinuturuan natin paunti-unti ng mga memory verse. Huwag naman yung mga memory verse na kumbaga hindi masyadong malaman yung walang masyadong mensahe. Halimbawa, nakasanayan natin, tumangi si Jesus. Ano naman? No? Porque yung kasi maikli madaling i-memorize. Parang wala namang mensahe kasi doon. No? Di ba? Tuturuan natin ang bata ng memory verse. Maikli lang, okay? Halimbawa, pray without ceasing. Maikli lang yun, di ba? Pero may mensahe. Pero yung tumangi si Jesus, Jesus wept. hindi masyadong no? Ano pa yung maikling verse? Rejoice evermore. Kaya maikli lang siya pero malalaman. Maikli lang pero malawak yung mensahe, malalim yung dalang mensahe. No? Kaya ulitin ko po yan ha. Magtuturo tayo ng mga memory verse sa bata. Thou shall not kill. Maikli lang. Thou shall not steal. Maikli lang, di ba? Pero pag lagi mong sinasaksak yan sa isip ng bata, yung bata matatakot magnakaw. Baka pati langgam matakot bumatay ng langgam. Okay? So, ito ang sinasabi sa banal na kasulatan na si Timoteo kinandili. Kinandili siya, kinalinga siya ng kanyang mga magulang mula sa pagkabata sa mga kasulatan. Si Timoteo ay naging wise, kasi sa English yan shall make thee wise unto salvation. No? Yan po ang sinasabi sa banal na kasulat. Tignan nyo si Abraham, di ba? Si Noe. Dumagkaroon ng pagkagunaw, tanging si Noe lamang ang nakita ng Diyos na matuwid at ang kanyang sangbahayan lamang ang nailigtas, ang iniligtas ng Diyos. Ilan sila doon lahat? 8 sila. No? Sino yon? Si Noe, ang asawa ni Noe, ang kanyang 3 anak, hindi pinangalanan yung mga asawa no? Yung mga lalaki, anak, sino yung panganay? Si Sem, sino sunod? Si Japet, sinong bunso? Si Ham. No? At yung kanilang mga asawa, 8 lamang ang nakasakay doon. Sa tingin nyo, kung hindi napamahalaan ni Noe ng maayos ang kanyang sangbahayan, baka mag-isa lang siya doon sa loob ng daong. Pero dahil si Noe, anong sabi sa Biblia? Sa 6:9 ng Genesis, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos. Si Noe ay sakdal
matuwid at lumalakad na kasama ng Diyos noong kapanahunan niya. No? Matindi yung description kay Noe, hindi basta-basta kapatid. No? So yun ay magagawa lamang kung napangasiwaan, no, with full subjection ang kanyang mga anak. No? Kaya yung mga bata, habang maliit pa lang, tuturuan natin sila na marunong kumilala ng authority at marunong sumunod. Kasi nasa Bible yan. Even yung mga leaders na inilalagay sa iglesia, hindi ka pwedeng maging leader sa iglesia kung sa sarili mong sangbahayan, hindi mo nasusupil ang iyong mga nasasakupan. No, because you are supposed to give an example among the members of the church para makita nila kung paano. No? So ngayon, ang dami sari-saring mga aral at filosofiya ng tao na lumalaganap. Diba? And it is our duty, it is our obligation to teach our children. Protektahan ang ating pamilya sa mga doktrina, sa mga filosofiya at aral na kumakalaban sa salita ng Diyos. No? Lalo na yan na sobrahan sa human rights. Ultimo ang pagdisiplina sa bata. Nagkaroon ka na ng violation sa human rights. Yung pagwawalan mo ang anak mo makipagrelasyon sa kapwa niya kasarian, ay paglabag na rin sa human rights. Because of the so-called situational ethics. O kaya yung ethics, pati yung Biblia, may mga punto na magkakabangga talaga. Bakit? Ang ethics, filosofiya lang ng tao yan, at yan ay nababago, konforme sa nagugustuhan ng nakararami ng mayorya. Pag nagustuhan ng marami ngayon, na pwede nang ikasal ang babae sa babae, ang lalaki sa lalaki, okay, that is situational ethics. O, alam nyo ba sa school ngayon, dati bawal ang lalaki magpalda, ngayon pwede na, basta may pahintulot ng magulang. Di pwede magpahaba ng buhok, maghikaw, ngayon basta may pahintulot ng magulang. You see? How corrupt? Tapos yung mga anak mo, papuntahin mo sa school, yan ang impluwensya makukuha nila. Na ultimo yung direktor ng isang paaralan, nakasuot ng pambabae. At sa isang graduation ceremony, talagang nag-viral yan. Kasi may dalawang estudyante na bading, umatin ng graduation, nakagown. Pinalabas, hindi pinapasok. Naglabas ng statement ng DepEd. Bawal yung ginagawa nyo. That is a violation of gender equality, of gender expression and gender identity. See, what is happening in our society? What is happening in our society? O kaya napakadelikado. Kaya yung ating pamilya, tayo na mga lingkod ng Diyos, lalo na tayong mga magulang, tayo ang mas nakaalam dapat ng aral ng Panginoon na dapat nating ipaintindi, dapat nating ipaunawa sa ating mga anak upang hindi sila makaladkad at mapahamak, maimpluwensyahan at malunod sa mga maling prinsipyo at pulisopiya na lumalaganap sa ating panahon ngayon, na lumalason sa isip ng mga tao. Panahon pa ni Apostol Pablo, nagbigay na siya ng babala sa mga taga-Kolosas. Sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 8, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. See? Ngayon, wala na kasing ngayon . Ultimo, sa Australia nga nung naisabatas sa kanilang same-sex marriage, ang una pang nagpakita ng suporta, it is the Prime Minister himself who is homosexual. In Amsterdam, it is the first country who legalized same-sex union or marriage. Yung Prime Minister nila, yung din, ganun din, mga lalaki. See, binabaliktad nila yung aral ng Diyos. And that is only an example. Example lang yan sa mga filosofiya at mga prinsipyo sa sanlibutan ngayon na kumakalaban at kumukontra sa aral ng Diyos. And it is our duty
Tungkulin natin mga magulang. Ang bata ngayon malilito na kung ano ba talaga ang babae at lalaki. Kaya sabi sa akin nung isang nagtanong nang ako'y nagbigay ng isang seminar, kasi nalaman nila na pwede na pala kung gusto ng bata magano basta may paintulot ng magulang. Magsuot ng pambabae. May malilito na ang bata. Ano ba babae? Ano ba lalaki? Sa Biblia, bawal yung kapatid. Pag babae ka, ang isusuot mo, pambabae lang. Pag lalaki ka, ang isusuot mo, panlalaki lang. No? Yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. No? Kung ating babasahin ang aral ng Diyos dito sa banal na kasulatan. 22 versikulo 5. 22:5 ng Deuteronomio, ganito nakasaad. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, di ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Karumal-dumal yan. Pero kapag pakinggan mo ang filosofiya at prinsipyo ng sanlibutan ngayon, it's all right. No? Let us respect daw gender identity, gender equality. No? At isorong. No? Sabi nga nung iba na mga tumututol dyan, kung ganyan ang magiging kalakaran sa sanlibutan, baka maubos ang tao. Bakit? Kaya bang magparami ng 2 lalaki? Kaya bang magparami ng 2 babae? Maubos ang lahi ng tao. No? Maling-mali. Yan mga ganyang mga filosofiya. At yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, mga kapatid. So binibigyan ko lamang kayo ng isang halimbawa ng filosofiya at prinsipyo na kumukontra sa aral ng Diyos. So I hope na tayong mga magulang na nandito, di lamang sa mga magulang, kayong mga anak, maging matalamahin kayo, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang at pipili kayo ng inyong mga kaibigan. Bakit? Sabi sa banal na kasulatan, yung mga masasamang kasama sumisira ng magandang ugali. Minsan yung anak mo, pinalaki mo ng maayos, pero nung napunta na sa paaralan, napabarkada na sa mga masasama, natuto ng kasamaan. No? Yan ang sinasabi sa 1 Korinto 15:33. Ganito nakasaad. 15 verse 33 ng 1 Corinthians, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. No? Isa malalason yung isip nyo kung ano talaga yung tunay na aral ng Diyos. Kaya tularan natin si Timoteo na kinandili, pinalaki ng kanyang mga magulang, alinsunod sa aral ng Diyos dahil ito ang magtataguyod sa atin sa kaligtasan. Magandang, anong oras na ba? Tanghali sa ating lahat at maligayang araw ng Sabat.